Hello guys, good morning. Alam mo sa totoo lang, may binili siyang beef. Alam mo kung magkano yung halaga? Ito, tignan mo, tignan mo. Tignan mo, tignan mo. Yan. Ayan yung halaga niya guys. So, 256 crown. Sa totoo lang, itong beef na to, ng ganito kaliit. Diyos ko, mura lang yan. Diyos ko, siguro mga 80 crowns lang to. Or mahal na nga yung 80. Alam mo yung sa supermarket na 148 something? Tinanggal nila sa supermarket guys kasi bumibili ako ng beef. 'Di ba? Tapos pupunta ka ng Neto, may mga beef doon. Nasa totoo lang, may mga beef man doon, hindi masyadong madami. Magtataka ka, no? Wala daw siyang pera. Wala daw siyang pera. Hindi daw magkasya ang pera niya. Kasi may binabayaran daw siya every month 5,000. Honest is, ang binabayaran niya is twice a year only. Tapos yung budget sa pagkain, guys, kung marunong ka sa Denmark, makakatipid ka. Pero yung hindi ko maintindihan, nagbibenta sila ng beef na, Diyos ko, hihimatayin ka sa presyo. Nakakahimatay. Yeah. Di ba? Oh my God, sabi kong gano'n, what? Ano to? 256? Beef? Nasa, Diyos ko, sigurado kayo, ito yung presyo niya? Diyos ko, huwag na kayo magbenta. Kasi yung tao na yun, wala ng pera yan eh. Tapos bibigyan nyo ako ng problema dito na kailangan ko magstay sa country nila para matulungan ko yan. Pero ayaw nyo akong bigyan ng visa. Alam nyo, kahit bigyan nyo ako ng visa, hindi ako mag-i-stay sa country nyo eh, kung wala ang anak ko. Dahil sa totoo lang, kasuka-suka ang country nyo. Lahat ng bagay na gusto nyo ipagdamot sa tao, pinagdadamot nyo kapag gusto nyong patayin niya. Kaya, lein nyo pa. Ito, itong presyo na to. Tama. Nagbenta kayo ng presyong nakakahimatay. Hindi kayo nakakatulong sa tao na mahirap. Bagkus dinadagdagan nyo pa ang problema niya. Tapos kailangan magstay ako sa country nyo para alagaan yan. Para magring-goreng dahil kulang ang budget niya. Pakialam ko. Bakit? Nung ako ba'y nag-aagaw buhay, tinutulungan ba ako ng pamilya niya? Saan ba yung pamilya niya na ang yabang-yabang ng kapatid niya? Nasasabihin niya, nandyan siya sa kapatid niya para tulungan. Nakasurvive yung hinayop na yun dahil sa akin. Yes. O, diba? Beef, 256. Ilang kilo to? Ha? Naisip niyo ba to? Akala ko ba walang pera yan? Walang pera yan, pero kung saan yung pinakamahal, yun yung bibili niya. Bibili yan ng pagkain, mga gulay, itatambak niya dyan hanggang sa madurog. Tapos wala siyang alam kung saan niya lulutuin. Kasi naghihintay siya na si Rogelia ang gagawa ng food. Yes. Si Rogelia ang gagawa ng food para sa kanya. Si Don Poldo nga pala nagkailangan maging perfecto ang kasama niya, no? Pero abnormal ang pinapartner niyo sa akin. Wow. Wow nga pala, madam, sir. Perfect. You know ang kantang perfect? Hindi niyo ma-perfect ang buhay niyo. Hindi nyo magawang perfectin ang utak niyan, pero gusto nyo i-partner sa akin. Tama, pinapartner nyo ako sa damak na klase ng tao, na ultimong kalat niya, kailangan ko pang ligpitin. Gigising ako sa umaga, ang bubungad sa akin ang makalat na lababo. Yes. Ang gulo-gulo nga ng kwarto niya eh, gulo-gulo. Ako magulo lang ang kwarto ko dahil mahilig ako magbihis, yes. Dahil nag-YouTube ako, yes. Pero start in the beginning. House is clean because of me and Janine. Yeah. Pero kung dahil wala ang anak ko dito, wala ang anak ko dito. Hindi ako magtsatsaga dito. Gaya niya, wala, kinuha niyo ang anak ko. Pagbutihin niyo nga pala ang pag-alaga ng anak ko. At ayaw ko nang sinisipon yan. Kapag sinisipon yan, bigyan niyo ng gamot na pampatanggal ng sipon. Alam mo, nagkasakit yan, kulang na lang magkaroon ng asma. Dahil yan sa kapabayaan ng doktor sa countering ito. May lagnat ang anak ko, may trangkaso, ayaw niyong bigyan ng gamot, na kung tutuusin na ang gamot sa country niyo ay hindi libre. Pinagluloko niyo lang ang tao sa country niyo na libre ang hospital. Pero sa totoo lang, ang gamot sa country ay binibili. Yes, binibili. Binibigyan niyo ako ng gamot pang abno. Yung gamot na yun ay galing sa bulsa ko ang iba. Sa totoo lang, hindi ako abnormal eh. Lumaki ako ng normal ang utak ko. Yes. Mayroon akong abnormal na kapatid dahil sa stress ng nanay ko. Yes. Stress siya nung pinanganak yan. Nung pinagbubuntis pa lang siya, stress na ang nanay ko. She worked hard.
Sa 7 ng siblings ko, isa lang ang abnormal. Yes. Yeah. Pero ako, normal ang brain ko. Hindi nyo ako pwedeng gawing abnormal sa Denmark. Gets nyo na? Yung abnormal ko nga nakasama dito, hindi nyo mapagaling eh. Hanggang ngayon, mongoloid pa rin ang utak. Bakit? Dahil kung ano yung nilagay nyo sa tenga niya, yun yung binubulong nyo. Hoy, Mons, you need to pretend that you're abnormal. Tignan mo ha, sabihin mo na, Mons, yung alaga mo, snail, oh, nandito na bubuhay pa rin. Ang ganda ng tawa niya. Nakakaintindi siya, guys. Nagiging normal ang kukote niya. After a while, kung ano ang utos ng daniyot, yes. You need to be abnormal, ha? Pag sinabing bobo ka, ha? Kailangan bobo ka talaga, ha? Bobo ka. Kasi yun lang ka, ha? Kasi nga bobo ka nga, di ba? Di ba? Yun ang gusto kasi namin, ha? Maging bobo ka talaga, ha? Oo nga pala, ano? Grabe na. Bakit hindi mo gawing bobo ang anak mo, ha? Kasi gusto ko makita yung anak mo bobo, ha? Tang ulol nyo nga pala, ha? Ulol nyo, ha? Ha, ha?